Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito pa rin tayo mga kababayan, hawak pa rin natin ang wand ni Professor Dumbledore. So ang pag-uusapan natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong mga supporter ng Prime Minister ni Baal, no? Yung magdadala sa kanilang mga supporters sa perdition. Kasi yung supporter nito ay ngayon ay nagkokontrahan na. Iba-iba na po ang sinasabi. Maybe, no, epekto ng penta, o di ba? Kasi itong dalawang prominenteng mga nakapalibot kay Digong, no? Mga abogado. Ngayon nagmumukhang mga abogago. Pero bago po natin pakinggan yung audio ng balita ng Frontline Tonight sa News 5, hayaan nyo muna akong magbigay pugay sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo at doon sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers sa ating video premiere. At ganun din sa mga super thanks sa mga nagre-replay sa ating video. Maraming salamat at ganun din po, lubos po ang pasasalamat natin at tayo po ay naka 20k subscriber na. Achievement unlock. Peace. So, punta tayo ng 25k, di ba, na subscriber. So, tulad po ng sinabi ko, mga kababayan, eto nga, nagkokontrahan na sila. Kasi itong isang abogado, no, lawyer pa man din ito, pero ito yung tinatawag kong talakitok. Napakadaldal nito. Parang nung bata kami, pag ganyan, napakadaldal mo. Sinasabihan, pinakain ka ba ng pokengkeng ng baboy? Yun po yung kasabihan nun. Yung lagi sinasabi sa amin nung bata kami. No? Yan, si Harry Roque. Meron pa siyang vlog na ganito, etchus, mamay papakinggan ninyo. Ngayon, nagsalita rin yung isang si Panelo. Di ba? Mga Duterte supporter ang puta. Sila nag-aaway, mga gago. Eto po, pakinggan po natin, audio na lang, ang balita ng Frontline Tonight sa News, tonight sa News 5. Eto po, no? Pakinggan nyo. Ipinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan, sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman yan ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madaling sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ubo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003 nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong.
700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Sinegundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. So, ayan po mga kababayan, matatawa ka na lang sa mga kalokohan nitong mga Duterte Burak supporter. Biruin ninyo. Dalawang former spokesperson. Si Roque, sobrang pamater. Ano ba yan? For the content? No, di ba mga kababayan? Itong si Roque, dapat ito ipatawag na ito sa Supreme Court eh. Di ba? Kung si Larry Gadon dinisbar dahil lang sa sobrang pagmumura, conduct of unbecoming of being a lawyer. Itong si Roque, itong si Talakitok na Roque, ang galawan nito is magkalat ng karahasan mag-udyok na mag-rise ang mga tao, lalong-lalo na yung supporter nitong si Prime Minister ni Baal, na magkagulo. Parang, sa aking opinion lang, itong ginagawa ni Roque na napakaingay niya, kung ano-ano ang ibinabalita niya, hindi naman siya makapagpakita ng kanyang source. Sabi niya, basta ako, may source ako. Dati naman ako naging spokesperson. Why you did not show it there? Yung source mo, yung nagsabing, aarestuhin na si Prime Minister ni Baal, tapos yung Task Force Davao, bubuwagin. Those are false information. Di po ba? Dapat yan, imbestigahan siya ng AFP. O kung sino man, imbestigahan siya ng NSC. Saan mo nakuha yung mga report na yun? Saan mo nakuha yung verified report ba yan? Di po ba? Napakinggan nyo, dininay yan ng AFP, saka ng DOJ. Saan niya nakukuha ang balita na yan? Ibig sabihin, he is spewing this kind of information para po lalong maudyukan yung mga supporter nila to rise up against the government. Tapos yung mga vlogger nila, tulad nitong si Buakang Ina at yung iba pa, sasalsalin yan. Lalong-lalo na, itong Buakang Inang ito, ikakabit na naman yan sa Pangulong Bongbong Marcos. Inuudyukan nyo yung tao Lalo ka na, Harry Roque. Dapat talaga ipatawag ka, may mag-complain sa'yo sa Supreme Court that yung conduct mo is unbecoming of being a lawyer. You are instigating, ang mga tao para mag-revolt, mag-uprise against this government. Gago ka pala Sabi niya ngayon, kinontra siya ng kapwa niya former spokesperson, si Panelo. Napakinggan nyo, anong sabi ni Panelo? Tinawagan niya mismo si Prime Minister ni Baal. Ang sabi niya, hindi ko yan tinatawagan. Kung very conflicting yung answer, magkaiba yung answer, anong sabi ni Roque? Hindi daw siya nakatulog. Dahil tinawagan siya ni PRRD na may papa-aresto, lalabas na ang warrant of arrest? O baka naman kathang isip yan? Sinong paniniwalaan yung mga kababayan sa dalawang yan? Mamili lang kayo. Set aside your bias against the Duterte. Sino sa palagay nyo ang paniniwalaan nyo? Si Panelo? Or si Roque? O parehong mga Duterte Burak supporter yan? Sila nagkokontrahan. Sabi ni Panelo kay Roque, fake news ka. Sabi naman itong Talakitok na ito, hindi po tayo fake news.
verified po ang ating source, di ilabas mo. 'Di ba? Para paniwalaan ka namin na nagsisinungaling si Panelo. O 'di ba? So, sa aking opinion, si Panelo. Kasi itong si Roque, hindi niya mailabas yung source niya eh. Sino nagsabi sa'yo? 'Di ba? Pakita mo yung call log ni Duterte. Sabi niya si Duterte daw mismo ang tumawag sa kanya. Pakita mo yung telepono mo. Ito po, tinawagan ako mismo. Ganitong oras o madaling araw 'yon. Di ako nakatulog eh. O kasi siya ang lawyer ni Duterte sa laban sa ICC. O 'di ba? Pero sabi ni Panelo, hindi naman daw tumawag o baka naman aangkangaw na. Ano ba yung angkangaw? Yung nagiging iba-iba na yung sinasabi na naman ni Duterte. Di po ba? Baka nakalimutan niya. Na tumawag pala siya kay Harry Roque. Pero sinabi niya kay Panelo, hindi ko man tinatawagan yan. So fake news. Kaya ikaw Roque, fake news ka. Di ba? Sabi ni Panelo yun hindi ako. Kayo, hindi magkatugma ang inyong linyahan. Kaya kayong mga Duterte Burak supporter, mahirap ng paniwalaan, no? Kaya dapat lang kayong bantayan dahil kayo, ang nag-i-instigate ng uprising. You are spewing, nagkakalat kayo ng mga fake news. Uulitin lang natin yung sinasabi niya na tatanggalin daw yung Davao Task Force. Biruin nyo, 700 na sundalo nandoon sa Davao Region para daw sa protection sa terorista. Paano naman yung ibang bayan na naman? Just like the 51 billion. 700 na mga kasundaluhan, loyal daw kay Duterte na naman? Sabi doon sa balita. Kung totoong loyal sa Duterte yan, mamaya udyo ka ni Duterte na, sige, patalsikin natin yung adik doon sa Malacanang. Di ba? Binuo niya yan eh. So, kaya pumunta doon si Browner sa Davao Region, pinalahanan niya. Ayan din ang sinabi ng spokesperson ng AFP, Public Affairs, si Colonel Cerces Trinidad. Sino pa ba to? Ito pala EMC. Ayan Sinabi nila hindi. Pinapaalalahanan lang ni AFP Chief Staff Romeo Browner ang mga kasundaluhan. Kailangan apolitical kayo. Wala kayong kinikilingan. You don't have to lean to the left. You don't have to lean to the right. Wala kayong political leaning. Wala kayong politika na kakampihan, kundi only the Constitution to defend the Constitution and the nation. Diba? Hindi kayo pwedeng sumide kay Duterte. Bakit si Duterte ba nagpapasahod sa inyo? Si Duterte ba ang konstitusyon ng bayan? Hindi. Duterte is not the Philippines. Diba? Kaya itong marites ni Harry Roque, paimbestigahan nyo yan. Kasi yan, pag paninira sa Armed Forces of the Philippines. No? Wala naman palang sinasabing bubuwagin. Pinaalalahanan lang. Di po ba? At siguro, para na rin tumulong sa mga kalamidad dyan sa Davao Region. Pero si Roque, iba po yung dating sa kanya. Iba ang pinaaabot niya sa sambayan ng Pilipino. Napakasinungaling. Di po ba, mga kababayan? Biruin mo, imamalain mo yung gustong gawin ng AFP Chief Staff sa kanyang mga kasundaluhan. Parang inuudyukan mo eh. Di ba? Ito po sabi hindi po totoong bubuwagin natin yung Task Force Davao. Instead, magdadagdag pa ho tayo ng mga task force sa mga lugar na talagang nangangailangan ng persa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Correct. The Task Force Davao serve as the main unit of Joint Task Force Haribon in counter-terrorism operation and has been effectively instrumental in maintaining peace, security, and development in Davao City. Ganyan din po ba ang mga nangyayari sa ibang mga parte ng bayan natin na marami ang apektado ng insurgent? Baka matulad na naman tayo sa 51 billion. Di po ba? Earlier, the EMC, the Eastern Mindanao Command, there are no instruction whatsoever coming from higher headquarters to remove Task Force Davao from its present mandate. Roque, nasaan yung sinasabi mong verified ang reports na nakuha mo? Sumusobra natin si Roque. Dapat talaga imbestigahan yan kung ano-anong pinagsasabi niya. Ito pa,
Yung sa DOJ, sinabi ni Rumilla, wala. Ha? Narinig nyo naman. O, ibalik lang natin para patunayan natin. Ha? Dagdagan natin yung balita ng News 5 Frontline Tonight sa ABS-CBN. DOJ says no contact with ICC amid claims of possible Duterte arrest. O wala. Wala silang contact. So saan nakuha ni Roque yan? Saan? Sino yung verified source niya? Sinasabi niya. Sabi ni Remulla, the ICC has not made any contact directly or indirectly with the DOJ. I don't know anything about what Harry is talking about. O diba? Napakadaldal kasi. Ito pa sabi ni Minardo Guevara, the ICC is supposed to give notice to and seek the assistance of the state concerned to effect the service of any legal process, especially a warrant of arrest. O diba? Saan mo nakuha yan? Ha? Nag-amoy-amoy ka. Ano? Para kang aso dun. Na gumaganong-ganong ka, sumisinghot ka kung anong klaseng amoy. Baka umutot lang si Duterte na interpret mo na tinawagan ka o aalisin ng Davao Task Force o arestuhin na siya. Ikot na ang mga tumbong ninyo No? Pagdating sa ICC, hindi na rin ba nakakatulog si Supremo ni Baal? Grabe Grabe siya magpaikot ng istorya. Mismong si Panelo, sinabihan kang fake news. Sige nga, mga kababayan. Di po ba? Ang tindi Ngayon, tingnan nyo, itong buwakang inang to, ayan, meron na naman siyang vlog. Yan nga, na totoo nga mga kababayan, di naman natin panonoorin. Ha? Titignan lang natin kung ano to, para makita ko. Ha? Ito, PRRD, ipapa-aresto, sabi dito, ipapa-aresto na ni Marcos Araneta Romualdez, maghahalo ang balat sa tinalupan. Tingnan nyo, even though it's a question mark, still, ikinokonekta na naman kay Pangulong Marcos, kay FL Lisa, at kay Ninong Martin. Yung mga ninong at ninang natin. Talaga sabi ko sa inyo itong buwakang inang ito, lahat ng issue, i-connect niya ang first couple at si speaker. Kasi bakit? Yan ang cash cow niya. Tingnan nyo ang mga views nito, 100,000. Marami po ang mga followers nito, nanonood kasi chismis. Mas gusto nilang makinig ng chismis sa kanya. Wala naman siyang mapakitang ebidensya tulad ni Harry Roque. Chismis. Sabi nga ng isang kaibigan natin, chismax. Pero marami po talaga tayong mga kababayan. At marami rin ng mga anti-Marcoses na gustong-gusto talaga na tuwang-tuwa sila. Parang ayan po yung vitamina nila. Na parang nanghihina sila pag hindi sila nakarinig o nakapanood ng mga fake news nito. Yan po ang kanilang vitamina. Ayan po yung sustansya sa kanilang katawan, walang sustansya sa pag-uutak nila. Basta sustansya sa kanilang mata, sa kanilang tenga. Malinaw po ang kanilang mga mata, malinaw ang kanilang mga pandinig, at matalas ang kanilang pananalita pagdating sa fake news ng buwakang inang ito. O di ba? Cash cow. Cash cow niya. Ha? Pag sinabi nating cash cow, yan ang pinanggagalingan ng kanyang kita. 130,000 views, mga kababayan. Malaki na yan. Nakita sa YouTube. Kung totoong mahal niya ang bayan niya, ito inuulit ko sa inyo. Sinabi niya, pwede naman akong magmahal ng dalawa. Isa sa Amerika, isa sa bayang kong sinilangan. Mahal niya. Kung gano'n naman pala, mahal mo. Bakit hindi mo ilabas ang ebidensya mo laban sa first couple, laban kay speaker, sa mga anak ni Ninong PBBM at Ninang Lisa, kay Sandro, at sila ay mapaalis sa gobyerno? Di ba? Lahat ng ebidensya niya. No? Sa lahat ng gusto niyang patanggal sa gobyerno na nangungurap ng mga smuggler, gumagawa lang ng tiwali, ibigay mo na kagad kasi kawawa ang sambayan ng Pilipino. Ginagahasa ang bayan natin, ninanakaw ang kwarta ng bayan. Walang pakialam ang first couple kasi umatin lang ng kasal kaysa pumunta sa Davao Flood. Ganon ang mga ano niya. Pero hindi. Wala. Di ba? Kung totoong meron siyang ebidensya, therefore, she is withholding it. Hindi niya totoong mahal ang bayan niya. Kasi pag isinabmit niya yan,
sa kinauukulan sa Pilipinas, wala na. Wala nang issue. No? Babagsak ang ano niya, views niya. Hindi na wala na sa Malacanang yung mag-asawa. Baka hindi na speaker si Martin, hindi na rin congressman si Sandro, wala na. Hihina na. Kaya nga ang cash cow niya ay itong Marcoses at Romualdez. Kaya sasabi niya, ito may ebidensya ako, pero wala Ibig sabihin, kasinungalingan at marami po ang nanonood sa kanya. Di po ba? Ito, kung merong yung queen of lies, siya yun. Matindi pa siya sa queen. Meron na siyang kaharian, kingdom of lies. Ayan siya. Marami siya niyang baon, pero sa katotohanan, wala naman siyang ebidensya. Tignan nyo yung mga views niya, umaabot pa ng 200,000, 300,000. Gustong-gusto yan ni YouTube. Bakit? Kasi dami ads. Kumikita rin si YouTube sa kanya, mga kababayan. So therefore, bakit tatanggalin ni YouTube kung kumikita si YouTube sa kanya? Di ba? Yun yon. Maski na i-report nyo pa yung mga videos niya na fake news, scam o whatever, hindi tatanggalin ni YouTube yan kasi kumikita si YouTube Pati yung Zenwave, di ba? Naka-tie up ang Zenwave sa kanya, hindi tatanggalin ng Zenwave ang tie up sa kanya. Bakit? Ang dami views Dami nanonood Di ba? Bakit ko tatanggalin ang tie up ko sa kanya? Marami siyang nabubulag kasi marami nga ang anti-Marcoses at mahilig sa mga chismis. Yung mga taong talagang wala na, beyond reform na po sila. Hindi na sila magbabago. Kasi mas gusto nila yung mga chismis niya na anti-Marcoses. Yung po yan, marami pong mga anti-Marcoses. No? Sa totoo, wala naman siya. Ang ngayon, tanong dito, kailangan niyang kumita. Kasi nademanda siya ng $2 million plus any other amount, the punitive damages. Kung matalo siya, saan siya kukuha pera? Diyan, sige. Kumbaga, ito, abuloy na sa kanya yan. Kasi kailangan niya mag-ipon ng more than 2 million. Di ba? Kaya, ginagalingan niya. Di ba? Ginagalingan niyang tirahin ng tirahin ang first couple at si Romualdez. Di ba? Yun na wala nang iba. Tingnan nyo Tingnan nyo lang lahat yan, title niyan. Puro na lang Lisa Smugs. Puro Araneta Romualdez. Wala. Sa loob ng 1 linggo, yan ang topic niya. Ikakabit at ikokonekta niya si FL Lisa kasi mabenta si FL Lisa. Mabenta po siya pagdating dito. Di ba? Pero hindi nakikita yan ng YouTube. Walang pakialam YouTube dyan, maski na i-report natin yan. Hindi. Yung mga nakitie up sa kanyang mga negosyo, hindi na yan, wala. Kasi dami views The more views, the more na makikilala ka, the more na advertisers kikita ang mga nakitie up sa kanya. Di ba? Mga alagad ng fake news, mga Duterte Burak supporter yan. Di po ba? Kayo po, anong masasabi nyo dyan? Yung dalawang former spokesperson, nagkokontrahan na. At si Harry Roque, sobra ang pagpi-fake news. Kasama nito. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.